Ang kababalaghan eerie stories natin today ay tungkol sa isang lalaking nagngangalang Joseph. Isang grab driver na nagkaroon ng recent encounter habang bumabiyahe sa sikat na Balete Drive sa Quezon City, na isa sa mga pinakakilalang haunted na lugar sa Pilipinas. Hindi ito katulad ng mga kwentong narinig mo na noon, at mas magandang twist nito sa huli. Pero bago natin umpisahan ang kwento, welcome sa Kababalaghan Eerie Stories. Isa sa mga pinaka nakakatakot at nakakakilabot na channel dito sa YouTube, kung saan pwede mong ipadala ang personal eerie stories mo. Ngayon, kung mahilig ka sa mga misteryo at hindi maipaliwanag na kababalaghan, nasa tamang channel ka. But before we go on, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications. Pakidurog na rin yung like button. Pakishare na rin ang video sa family, friends, aso, pusa, dyan sa kapitbahay nyo at dyan sa Lazada driver na nagde-deliver sa'yo ngayon. Tara na't simulan na natin ang kwento ng pagpapasakay ni Joseph sa White Lady ng Balete Drive. Isang gabi, habang malakas ang ulan, pauwi na si Joseph mula sa maghapong pamamasada. Sa kasamaang palad, ang pinakamabilis na ruta pauwi ay ang pagdaan sa Balete Drive. Kilala ang lugar na ito sa mga kwento ng kababalaghan, lalo na sa White Lady, na isa manong multo na sinasabing namamahay at nagpapakita sa mga dumadaan sa Balete Drive. Pero para kay Joseph na pagod na dahil sa pamamasada maghapon, wala na siyang panahon para matakot eh. Gusto na lang ba niyang makauwi na? Habang nagmamaneho, napansin niyang kumikislap-kislap at patay-sindi ang headlights ng kanyang kotse. At ayon din sa kanya, habang papalapit sa Balete Drive, dahan-dahang bumibigat ang pakiramdam ng hangin sa loob ng kanyang sasakyan. Para bang may presensyang hindi niya maipaliwanag. Kahit na sobrang lakas ng ulan at pakislap-kislap ang kanyang headlights, habang tinatahak niya ang Balete Drive, napansin pa rin niya ang isang silhouette ng babae na nakatayo sa gilid ng kalsada at nakasilong sa ilalim ng puno ng balete. Nakita niya na tila ba nag-aabang na masasakyan ng babae at nag-umastang papara sa pamamagitan ng pagkaway. Dito na medyo nagiba ang kwento. Kahit alam ni Joseph ang kwento tungkol sa Balete Drive at kahit wala siyang booking sa Grab dito, nanaig pa rin ang kanyang kabutihang loob at huminto pa rin siya. Kahit napuno siya ng nervyos at takot, nanaig pa rin ang kanyang pag-aalala sa babaeng basang-basa sa ulan. Hinintuan ni Joseph ang babae at dahan-dahan niyang binabaan ng konti ang bintana ng passenger side niya. At tinanong niya ang babae, "Miss, sasakay ka ba? Gabi na at sobrang lakas pa ng ulan. Pwede pa kita maihatid?" Wika ni Joseph. Tahimik lang na tumango ang babae at pumasok sa likod ng sasakyan para umupo sa backseat. Hindi ito nagsasalita kahit napilit siyang kinakausap ni Joseph. Nang tanungin niyang destinasyon nito, binanggit lang ng babae ang isang address sa di kalayuan. Habang nagmamaneho, napansin ni Joseph na paunti-unting lumalamig ang loob ng kotse. Hindi na lang ba niya pinapansin? Pero nang tumingin siya sa rearview mirror, wala siyang nakitang refleksyon ng babae sa likod. Walang laman ng salamin. Parang wala siyang sakay. Nagsimula nang tumayo ang mga balahibo ni Joseph at tuluyan na siyang kinilabutan. Naalala rin niya ang video na napanood niya sa YouTube na lalong nagpakakilabot sa kanya. Pero pinagpatuloy pa rin niyang pagmamaneho at pilit lang niyang nilalabanan ng takot. Hanggang sa makarating sila sa address na binigay ng babae. Pagdating dito, sa pangalawang pagkakataon, nagsalita ang babae ng napakahinhin at parang pabulong. "Salamat." Iniabot nito kay Joseph ang isang basang pera bago tuluyang nawala sa madilim na bakanting lote. Agad-agad na kumaripas ng alis si Joseph nang hindi lumilingon sa pinagbabaan sa babae. Pagdating niya sa bahay, agad niyang ikinuwento ang nangyari sa kanyang ama. Nagulat ito na marinig ang Balete Drive at sinabing, "Anak, mabuti nakauwi ka pa ng buhay." Napatawa na lang si Joseph. Kinakabahan pa rin siya nang bigla niyang maalala ang perang inabot sa kanya ng babae. Nang ilabas niya ito mula sa kanyang bulsa, nanlamig siya sa nakita. Hindi na ito ang basang perang inabot sa kanya ng babae. Malinis ito at hindi na basta 20 pesos or 50 pesos, kundi isang bagong 1,000 pesos. At kasama ng pera, may isang maliit na papel. At nakasulat dito, "Salamat sa iyong kabutihan.
Hindi na kasi lahat tumitigil para sa akin eh. Sana'y laging may tumulong sa'yo kapag ikaw naman ang may pangangailangan. Dahil sa nabasa ni Joseph, dahan-dahan nang kumalma ang kanyang dibdib. Nang dahil sa experience ni Joseph nung gabing iyon, hindi na muling natakot si Joseph na dumaan sa Balete Drive. Sa halip, naging paalala ang kwento niyang ito na minsan, ang kababalaghan ay hindi laging takot ang dala, kundi minsan may dala ring pagpabala.